Sa mga nakalipas na araw, linggo, buwan at taon, talagang nag-iiyak itong mga Duterte, mga tol. Lagi na lamang pong dagok ang dumarating po sa kanila. Pero ngayong araw po na ito, nakapuntos sila at tuwang-tuwa. Bakit po? Yung isa po kasi sa kanilang kinamumuhiang abogado na nagngangalang Attorney Jesus Palsis ay sinuspindi po ng Korte Suprema. Tama po yung narinig ninyo, mga tol. Suspended si Attorney Jesus Palsis ng 1 taon from practice sa kanyang pagiging abogado. Tuwang-tuwa yung mga DDS, nakikita ko yung mga comment sa Facebook, may pangil pala ang Korte Suprema. Aba, may mga ganong banat yung mga DDS. Pero ano ba talaga ang nangyari dyan? Basahin po natin ang balita, mga tol. Sa DZMM Radio Patrol, ito po ang ibinahagi nilang balita kaugnay po ng suspension ni Atty. Jesus Palsis. Sinuspinde ng Supreme Court ng 1 taon si Atty. Jesus Ricardo Palsis III dahil sa paggamit ng vulgar words sa kanyang social media post. Ito ay dahil sa isang tweet noong 2018 kung saan dinepensahan ni Palsis ang kanyang kapatid mula sa akusasyon ng qualified theft na inihain ng aktres na si Chris Aquino. Nauna nang napagdesisyonan ng Integrated Bar of the Philippines na lumabag si Palsis sa Code of Professional Responsibility and Accountability. Sumang-ayon rito ang Korte Suprema at nagpatong ng mas mabigat na parusa na suspensyon. Sa kanyang concurring opinion, idiniin ni Senior Associate Justice Marvic Leonen na walang pagsisisi si Palsis at iginiit na paglalabas lang ng galit ang kanyang social media post. Basahin po natin ang partikular na balita na yan mismo sa Supreme Court. Dito po sa kanilang Facebook page, Korte Suprema, sinuspinde ang isang abogado dahil sa hindi angkop na pananalita sa social media. Sa isang desisyong isinulat ni kasangguning Maestrado Joseph E. Lopez, napatunayan ng ikalawang dibisyon ng Korte Suprema na nagkasala si Atty. Jesus Ricardo M. Palsis III ng simple misconduct at sinuspinde ang kanyang pribilehiyong mag-practice ng abogasya sa loob ng 1 taon. Simple misconduct tapos 1 taon ng suspension? Parang ang hirap yata isipin ng bigat na suspinde, no? Kasi, ewan ko sa mga administrative matters, ito, ikumpara ko lang pero malayo naman ang pagkakaiba niyan no? Sa kapulisan, nung ako'y pulis pa, ang suspension nagsisimula syempre sa 1 araw hanggang pinakamatagal 180 days. Pero ito, 1 taon, di 360 days po yan mahigit. Kakaiba. Anyway, yan po ang parusa ng Korte Suprema. Nag-ugat ang kaso sa isang post ni Atty. Palsis sa Twitter kung saan pinagtanggol niya ang kanyang kapatid na si Nico laban sa mga paratang na may kaugnayan sa reklamong qualified theft na isinampa ni Chris Aquino. Yung mga bias na dilawan dyan, halata kayo sa allegations ni Chris. Paniwalang paniwala na kayo agad. Dilaw sa dilaw pala nangyari dito. Diba dilaw din naman si Atty. Jesus Palsis o wala ba talaga siyang kulay o kakamping ko? Ano ba kulay niya? Pero sa allegations namin na she threatened my brother, wala akong naririnig sa inyo. Babasahin ko lamang po ito ang Tagalog Fuck you kayo mga gago. Sabay tawa. Check your cognitive biases. Yan Yun lamang mga tol. PAKU GAGO 1 taon ng suspensyon. Nagsampa si Jason Jean Baltao, dating kasosyo sa negosyo ni Chris Aquino ng reklamo laban kay Atty. Palsis sa Integrated Bar of the Philippines dahil sa umano'y pag-uugaling hindi karapat-dapat sa isang abogado. Iginiit ni Atty. Palsis na ayon sa mga naunang desisyon ng Korte Suprema,
ang paggamit ng salitang putang ina ay karaniwang itinuturing na pagpapahayag ng galit o pagkabigo at hindi paninirang puri. Dagdag pa niya, saklaw rin ng kaparapatan sa malayang pananalita at pagpapahayag ang mga abogado. Ayon sa IBP, nilabag ni Atty. Palsis ang Code of Professional Responsibility and Accountability dahil sa paggamit ng nakasasakit na pananalita at nirekomenda nitong ang parusang multa at babala o reprimand. Sumang-ayon ang Korte Suprema sa mga natuklasan ng IBP, ngunit nagpasya itong magpataw ng mas mabigat na parusa na suspensyon. Sa ilalim ng Canon 2, Section 4 ng CPRA, kinakailangang gumamit ang mga abogado ng wika na may dignidad. Sana naririnig ito ni Sara Duterte, ano? Sensitibo sa kasarian, naririnig din sana ni Rodrigo Duterte, at may paggalang sa mga bata at iba't ibang kultura sa kanilang profesional at personal na pakikitungo. Hindi sila dapat gumamit ng mapang-abuso, nakasasakit o hindi angkop na lengguwahe, palitan man o pasulat, pasalita man o pasulat, kabilang sa social media. Ang ganitong asal ay nakasisira sa dignidad ng propesyon ng abogasya. Ayon naman sa Section 37 ng kaparehong kanon, tungkulin ng mga abogado na tiyaking ang kanilang mga post sa online, pampubliko man o para lamang sa limitadong audience, ay nagtataguyod ng dignidad ng propesyon. Nagpoprotekta laban sa pagkasira ng reputasyon nito at nagpapakita ng paggalang sa batas. Itinakda rin ng Section 36 na dapat nauunawaan ng mga abogado ang mga benepisyo, panganib at ethical na implikasyon ng paggamit ng social media. Yan po ang balita mula po sa Korte Suprema. Maliwanag po na dahil po sa salitang "fuck you" at "gago", si Atty. Jesus Palsis ay suspendido ng 1 taon. At hindi po yan nagugustuhan ngayon ng ilan po nating mga kababayang Pilipino. Sapagkat parang lalo lamang nitong ina-amplify sa harapan ng publiko ang tinatawag na double standard. No? Bakit? Isang magandang halimbawa si Sara Duterte, mga tol. Ano ba nagawa ni Sara Duterte? Bago natin puntahan yan, basahin natin ang ilan sa mga panulat muna ng mga kapwa natin content creator at mga abogado. Pero syempre, tumugon na po dyan si Atty. Jesus Palsis. At ito po yung kanyang naging pahayag. No? Ipatranslate po natin kay ChatGPT para mas maunawaan po natin lahat. Translate in Tagalog. Yan. Pahayag po ito ni Atty. Jesus Palsis na isinali ni ChatGPT sa wikang Tagalog bilang tugon sa naging kaparusahan na ipinataw po sa kanya ng Korte Suprema. Ayon kay Atty. Jesus Palsis, tinatanggap niya ang karunungan at pasya ng Korte Suprema na suspendihin siya ng 1 taon. Lahat ng abogado ay nasa ilalim ng kapangyarihang pandisiplina ng Korte at hindi siya eksepsyon. Noong 2018 hanggang 2019, ipinaglalaban niya ang buhay at kalayaan ng kanyang kapatid. Gayon din ang kaligtasan at reputasyon ng kanilang pamilya. Pakiramdam niya noon ay wala siyang magawa at wala siyang kapangyarihan maliban sa kanyang munting tinig sa social media. Isa lamang silang ordinaryong pamilya ayon sa kanya at para siyang sumisigaw sa kawalan. Kung ang pagkakasuspindi ang kabayarang kailangan niyang tanggapin dahil ipinagtanggol niya ang kanyang pamilya, handa niya daw po itong pagbayaran ang presyong iyon sa anumang pagkakataon o habang buhay man. Kinikilala niya na ang mga salitang nakapaloob sa isang tweet ay may kapangyarihan at ang pagpili niya ng mga salita ay nararapat lamang na may kaakibat na pananagutan. Lahat ng abogado
ay dapat managot sa kanilang mga salita at kilos. Dagdag pa niya, kaya naman buong pagpapakumbaba siyang yumuyuko sa Korte Suprema sa pagdidisiplina sa kanya. Kasabay nito, magalang niyang hinihiling sa kagalang-galang na hukuman na resolbahin na rin ang mga nakabimbing kasong disbarment laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kay Vice Presidente Sara Duterte upang maipakita na tunay ngang walang sino man ang nakahihigit sa batas. At sa ating mga mahal na senator judges ayon sa kanya, kung ang isang abogado na tulad niya ay maaaring suspindihin dahil sa pagmumura, nararapat ding managot ang isang vice presidente na tulad ni Sara Duterte, hindi lamang sa pagmumura, kundi pati na rin sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo at ng unang ginang. Ang pananagutan ay dapat na ipatupad sa lahat, maliit man o malaki ang katayuan sa lipunan. 100% agree ako sa tinura na yan nitong si Atty. Jesus Palsis, mga tol. Hindi katanggap-tanggap itong double standard na nakikita po natin ngayon sa kasalukuyan. Anyway, hindi naman ako abogado at hindi ako pwedeng patawan ng parusang suspensyon ng Korte Suprema. At hindi rin naman nila ako pwedeng i-contempt dahil sa aking palagay, ang mga sinasabi ko ngayon at sasabihin ko pa mamaya ay pag-exercise ko lamang sa ating karapatan bilang isang Pilipino, bilang isang malayang Pilipino na merong karapatan sa malayang pagpapahayag ng ating mga saloobin. As long as hindi sa labag sa batas, ha? Dapat wag natin kakalimutan yon. Ngayon, itong si Atty. Dino Singson de Leon, meron pong tanong. Ha? Sabi niya po dito, it is a legitimate question to ask. Why is it that a lawyer mayor who assaulted a court sheriff and a lawyer BP who hired an assassin, no joke, is not being disciplined as a lawyer? Pwede nyo bang sagutin niyan, Korte Suprema? Ha? Mga... mga... Sige na nga, mga hinayupa kayo eh. Ha, Korte Suprema? Di ba? O sasabihin ko na, mga hinayupak, pagka ganito ang desisyon na nakikita po natin, ang desisyon na ito ay sa lengguwahe po natin o lengguwahe kong ginagamit, hinayupak po ito. Alam na alam po natin na hindi po biro yung ginawa ni Sara Duterte. Manapak ng sheriff. Pero mo, sarili ninyong tao, hindi nyo kayang aksyonan. Anak ng teteng na yan, naturingang tao ni sheriff. Opisyalis ng korte, sinapak ng isang mayor na abogado. Ang tagal-tagal na nung disbarment case na yon laban kay Sara Duterte, hanggang ngayon, hindi nyo kayang aksyonan. Sana hindi sa ordinary private lawyer lang applicable ang standards. Yan po ang pahayag ni Atty. Dino Singson de Leon. Meron din pong panulat dito, itong si Tayatan. Ha? Basahin po natin. Hindi, nabasa ko na pala to kanina. Ito na rin pala yung pinaka-summary, no, ng binasa natin. Sa huli na lamang, ang sabi niya rito, hello IBP, ano na? The CPRA allows you to initiate disbarment proceedings motu proprio when a lawyer's misconduct is this flagrant and very public. The rules apparently apply to everyone except Sara Duterte. Time to strip her of that license. Dapat lang, mga tol. Ha? Biruin ninyo ginawa ni Sara Duterte ito. Balikan natin itong balita na ito. Noong 2000, anong year to? 11. Ha? 14 years ago. Panoorin po ninyo ito. This is Sara Duterte, Mayor of Davao City.
This is Sarah Duterte when things don't go her way. The target of her rage is Sheriff Abe Andres. He was carrying out a court order to tear down houses in a slum area. Duterte says she'd asked for a 2-hour delay so she could ask the residents to peacefully dismantle their home. He ignored her request and got in return 4 blows to his left eye, face, and back. Di ba? Andres is then restrained by the mayor's aide Grabe and mga receives tol. a dressing down. Grabe yan. Kitang-kita po natin kung paano po ginulpe nitong si Sara Duterte yung sheriff. Ha? Hindi nila pwede ikatwiran na dahil galit si Sara Duterte, dahil tumutulong siya sa mga mahihirap na Dabawenyo. Hindi pwede yun. Ha? And worse, hindi lamang yan ang ginawa niya eh. Ito pa oh, di ba? Si Attorney Jesus Palsis, pareho silang abogado. Ito, wala yatang nag-initiate ng disbarment dito sa IBP. Hindi, may nagreklamo pala sa IBP. Pero ibang punto na yon. Ang punto lang natin ngayon, may mga ganitong sitwasyon. Yon, kung ito ikukumpara, sige, maunawaan pa natin kasi kailan lang naman ito. Pero yung nakaraang pinakita ko sa inyo, 14 years ago, si Atty. Jesus Palsis inabot ng almost 8 years. Kasi 2018 pa nangyari eh. Ito 14 years ago yung pananapak niya. O ito bibilang tayo rito at least 8 years kasi bago inaksyon na ng Korte Suprema si Atty. Jesus Palsis 8 years. Ano sinabi dito ni Sara Duterte? Ang ina ninyong lahat. Oh, abogado 'yan. Ha? Ang ina ninyong lahat. Oh, eto pa. Oh. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Grabe, di ba? O, kunyari, hindi na lang nangyari muna to. Kasi matagal talaga umaksyon tong hinayupak na desisyon ng Korte Suprema na ito eh. No? Pero yung 2014, aba, napakatagal na nun. Saka ang masaklap doon, tao nyo mismo, wala ba kayong pagmamahal sa sarili ninyong tao? Biruin nyo, sheriff yun. Ito yung mga tauhan ninyo, opisyalis ninyo sa korte na nagsisilbi ng mga desisyon ninyo. Tapos, bubugbugin ng isang mayor na abogada na si Sara Duterte, ang tagal-tagal na, hanggang ngayon wala kayong aksyon. Kakaiba talaga kayo mga, ay nako, no? Pero, hindi lang yan ang dapat natin pagtuunan ng pansin, mga tol. Kasi tingin ko wala tayong aasahan sa Korte Suprema pagdating sa disbarment ng mag-amang Rodrigo at Sara Duterte. Kaya dapat, yung pagtutok natin sa impeachment trial nitong si Sara Duterte ay patuloy po natin gawin, maging mapagmatsyag, at dahil dyan, pakinggan po natin itong isang interview ng DZMM tungkol sa impeachment ni Sara Duterte, no? Sa Cliff, magandang umaga sa'yo. Magandang umaga, Alvin at Doris. Good morning. So sa palagay mo ba makakapaghalal ng bagong Senate President this time or any moment from now once the President calls for a special session? May ganyang posibilidad dahil nga si Senator Joel Villanueva, nagpahayag naman siya na dadalo naman siya kung yan ay ipapatawag ng Pangulo yung special session. So I think maaari dahil kung ako din... O, kaugnay niya na, naipatawag na. No? At again, late kasi itong interview kanina, ngayon lang natin na-reactionan. Kanina, sa isang proklamasyon ng ating Pangulo, ay nagpapatawag siya ng special session sa June 17.
Ipagpalagay na lang natin na meron nang nangyari sa interview na ito, no? Kasi late eh. Din naman kay acting Senate President Vid Gatchalian at yung iba pa sa kasalukuyang mayorya, maganda na matuldukan na talaga yung usapin no? At matutuldukan niyan hindi kung magkakaroon ng desisyon ng Korte Suprema, hindi kung hindi sa ibang pamamaraan, kundi kung talagang magkaroon na lang ng isang sesyon kung saan may sapat na numero. Hindi, mas gusto kong ito reaksyonan natin. Itong bagong ebidensya laban kay Sara Duterte sa impeachment sa kanya. Alam nyo ba na may bagong ebidensya kay Sara Duterte? Ito ay pahapyaw na ipinapaalam sa publiko, partikular ni Congressman Terry Ridon, ang isa sa prosecutor ng impeachment laban kay Duterte. Ayon sa kanyang ibinabahagi ngayon na sketchy pa lamang na impormasyon kasi kinakailangan daw po itong isumiti muna nila sa pre-trial conference diyan po sa Senate Impeachment Court bago ito nila ipapaalam sa publiko as a whole. Pero yung sketchy information dito, ito po ay properties, personal properties na regulated. Ano ba yung mga regulated properties? Na personal properties. Ang mga halimbawa po niyan ay sasakyan. Siyempre, ang nire-regulate po iyan ng Land Transportation Office. Nandyan din yung mga firearms being regulated by PNP CSG FEO, no? Yung Firearms and Explosive Office ng PNP. But ang nakakagulat dito kasi sabi ni Congressman Terry Ridon, mahigit 30 properties po ito na ang halaga ay milyon-milyon na hindi idineklara ng mag-asawang Sara at Mans Carpio sa kanilang statements of assets, liabilities, and net worth. Pakinggan po natin si Congressman Terry Ridon dito, mga tol. Joining us now is House Impeachment Prosecutor and Bicol Sara Party List Representative Terry Ridon. Congressman Ridon, welcome again to the program. Thanks for joining us. Magandang umaga. Maraming salamat sa pag-imbita. Well, Kong, I remember talking to you a week ago and asking you about this, if there will be additional evidence that will be, that the prosecution panel will be presenting. And here you are talking about this. Is this the one that you are saying na tinitignan pa ng prosecution panel? What exactly can you disclose at this stage? What I can disclose at this stage is today will be the submission of the pre-trial brief, no? So hopefully, as soon as it gets submitted to the Senate Impeachment Court, we can already distribute copies to the public and to the media, and probably we would see the document and witness list there. Kung saan po hindi pala sa pre-trial conference, masubmit lang nila, baka bukas lang meron na yan, o kaya baka mamayang gabi sa mga balita, may mga ibabalita ng kopya tungkol sa mga ebidensya na yan, ano? nakalagay yung pong ahensya ng pamahalaan kung saan meron pong pag-aali ang ating pong Pangulo na hindi niya po dineklara sa kanya pong salin. Pero itong properties na to, is this direct? Ito kasi yung salin ni Sara Duterte lately, ano? Mula po dito sa balita ng GMA News, 2025 salin ni Vice President Sara Duterte. Tingnan sa Joint Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth ni Sara Duterte at asawang Maneses Carpio na nakuha ng GMA News, umabot sa 122,797,727.20 pesos ang kanilang kabuuang assets, habang 24,141,596 ang nakasaad na liabilities. Sa kabuuan, ang net worth ni na Duterte at Carpio ay nasa 98,656,131.20 pesos. Tumaas ito kumpara sa kanilang 2024 salin na 88,512,370.22 pesos. Batay ito
sa tax declaration at acquisition cost of real property alinsunod sa mandato ng Civil Service Commission. O ito tingnan nga natin yung mga particulars. Marami na ngayon nakasulat Mukhang in-improve na nila. Year acquired. Anyway, lahat naman po ito ay subject ngayon ng impeachment laban kay Sara Duterte. Pero ang pinupunto dito ni Congressman Terry Ridon na nataong nakapikit sa ating post, ay hindi po kasama itong mga ebidensya sa alinmang SALN ni Sara Duterte. Yung mga properties na sinasabing milyon-milyon ang halaga. Tuloy po natin ang pakikinig po dito. Directly under VP Sara's name or linked through her corporation? Sa ilalim po ng pangalan mismo ng pangalan Pangulo po ito at ng kanya po asawa, si Ginoong Manasseh Carpio. So, Can you... isa po itong pag-aari na nandun po sa mga regulated na mga tipo ho ng pag-aari. No? So, ibig sabihin, kailangan po talaga naka-register doon sa particular na opisina po ng pamahalaan po na ito. Mhm. And what is the estimated value? Ang hula ko dito, mga tol, mga baril ito no? At hindi lang baril, mga sasakyan. Kasi kung matatandaan po ninyo yung report ng Rappler, si Sara Duterte nagmamay-ari po ito ng hindi bababa sa 10 uri ng baril. Hindi ko lang nailagay dito, nakalimutan ko i-share. Pero may report po ang Rappler na ang pamilya Duterte mula sa kanilang tatay hanggang kay Sebastian Duterte, nagmamar-ari po sila ng maraming uri ng baril. Pinakamarami si Rodrigo Duterte, mahigit sa 300 firearms ang pag-aari niya. Si Sara Duterte hindi bababa sa 20 firearms ang pag-aari niya. At kung yan po ay hindi niya dineklara sa kanyang SALN, kasama po iyan sa mga maaaring maging ebidensya laban sa kanya. Pero kahit pagsamasamahin mo yung halaga ng mga firearms na yon, baka umabot lamang yun ng mga 1 to 2 million pesos. Pinakamahal siguro, 3 to 4 million pesos, depende sa uri ng baril. Kasi may mga baril na nagkakahalaga ng 100,000, even may mga baril na nagkakahalaga ng milyon. Pero ang pinakamura, mga nasa 50, 40, yan ang halaga, 1,000 ng mga baril. Sinasabi po dito ni Congressman Terry Ridon, milyon-milyon. Kaya bukod diyan, malamang sa malamang ang pinakamarami diyan, mga sasakyan. No? Tingnan natin sa mga susunod na araw kung ano yung mga properties na yan na regulated ng ating gobyerno na pag-aari ni Sara Duterte na hindi niya idineklara sa kanyang SALN. Of this supposed undeclared asset sa kanyang SALN? Well, sa million-million po yung pinagsamang value. No? So, mahalaga po itong piece of evidence po na ito on 3 points. No? Una, syempre yung dami. No? Kasi hindi po ito handful lang, kundi I think more than 30 po yung pinag-usapan po nating pieces of property sa bagay po na ito. Pangalawa, syempre yung value itself. No? So, million-million po yung pinagsamang value po ng mga pag-aari po na ito. At ikatlo, syempre yung tipo ng pag-aari. No? So, katulad na binanggit ko, this is a regulated property. No? So, kagimbal-gimbal yung fact na ganito po karami yung Grabe, no? pag-aari ng pangalawang Pangulo. At Kagimbal-gimbal yung ginamit niyang salita na ganyan karami. Yung pag-aari, personal property pa lamang yan. Tapos ang pakilala nitong mga Duterte, mahirap lang sila. Pangkaraniwan lang ang buhay nila. Kumakain lang sila sa karinderya, natutulog sa kulambu yung tatay nila. Ang lakas manlin lang ng tao, Anyway, lahat naman ito ay akusasyon pa lamang. No? Pero pag napatunayan ito, sana naman tanggapin na ninyo mga DDS kung paano kayo niloloko ng mga Duterte. Baka kahit kitang-kita nyo na, di pa rin kayo maniwala. No? Sa bagay, may mga DDS kasi talaga na kahit nga sabi ni dating Senador Trillanes, pumatay sa EDSA ang isang Duterte,
pangangatwiranan pa rin nila yon na tama iyon. ng kanya pong asawa. I was wondering kung how did you guys discover na meron palang undeclared asset itong si Vice President Sara Duterte? Can you walk us through the process? Who discovered it? Siyempre, nung po nga nagpipinal, no? Nung pong kabuuan po ng listahan, nung pong mga witnesses at ng pong mga documents, no? Particular dito po sa pag-aari ng Pangalawang Pangulo, ang sabi mo ng isang House Prosecutor, maganda ho siguro magkaroon tayo ng clean sweep, no? Doon sa lahat po ng mga opisina ng pamahalaan na pwedeng magkaroon po ng pag-aari ang ating pong Pangalawang Pangulo kung registered ba ang kanyang pangalan sa mga opisina po na ito. And ultimately, we had found out na on this particular class of property, tipo ng pag-aari, meron hong nakalakip po doon yung pong pangalan ng ating pong Pangalawang Pangulo at ng kanya pong asawa. Ay, nako. Excited na talaga ako mga tol sa July 6. Kasi ang July 6 ang simula ng paglilitis kay Sara Duterte sa impeachment case na kanyang kinakaharap. Sana wala nang maging taktika ang mga Duterte supporter senator dyan para pigilan pa yan. I-comment ninyo sa chat area at sa comment section ang inyong saloobin sa issue na ito mga tol. Maraming salamat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.